blessed evening po sa ating lahat and welcome po sa ating prayer for the nations. And yun, let's pray po. Yes Lord, maraming salamat o God sa pagkakataong to na i-share yung salita mo. Sa short exhortation na to Lord, I know na may nilaan kang word mo, Panginoon. Hayaan mo na masalo po namin to, magkaroon kami ng understanding, ng wisdom, Panginoon, sa iyong salita, O God. We thank you, Lord. Speak to us, O God, and we will listen. In Jesus' name, Amen. So, yung share ko po, matatagpuan po sa Joshua chapter 5. And dahil madami po yung Joshua chapter 5, pinili ko na lang po yung Joshua 5 verse 15, which is, sabi po dito, sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Alisin mo ang iyong mga sandalas sapagkat lupang banal ang iyong tinutugunan. At ginawa nga ni Jose ang inutos sa kanya. Amen. So, praise God sa salitang napakinggan natin. And sa Joshua chapter 5, amen, is a preparation to enter the promised land, amen, after wandering in the wilderness for 40 years sa mga Israelites. Amen. And na-highlight dito, for me, yung pinaka natutunan ko dito sa chapter 5 na to is yung importance of obedience and yung leadership ni Joshua. Amen. So kaya ito po yung points na nilagay ko. Very short lang naman po ito. So first is the importance of obedience. Sabi sa Joshua 5 verse 2, at that time the Lord said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelites again. Amen. So yun, nakita ko po dito yung obedience ni Joshua. Amen. Kasi, yun nga, God commanded Joshua that before the Israelites could move into the promised land, amen, they needed to renew their commitment to God. Amen. Paano ba nila marirenew yung commitment nila kay Lord? Kailangan ng circumcision. Amen. Or kailangan nilang ma-circumcise. Amen. And sabi nga po ni Mami sa atin, na yung circumcision, amen, is a symbolizes to cutting the sinful nature of man. Amen. It's or ibig sabihin, kapag na-circumcise ka or magpapa-circumcise ka, amen, may tinatanggal sa'yo, may kailangan isurrender, may kailangan alisin. Amen. And ito yung kailangan ng mga Israelites that time. Amen. So, yun, sabi ko dito, bakit kailangan ng circumcision? Amen. Kailangan. Why? Kasi kailangan or gustuhin or willing tayo, amen, to live behind those things that hinder our relationship with God. Amen. Ano ba yung mga bagay or mga sinful nature? Amen. Though nasa mundo tayo kung saan is kung saan maraming makasalanan. Amen. Pero yun nga, ano ba yung mga bagay or mga sinful nature natin, amen, na naghihinder sa atin sa pagsunod sa Panginoon or sa relationship natin kay Lord. Things, bagay ba yan? Tao ba yan? Amen. Or anong man yan, amen, that hinder us, amen, sa relationship natin kay Lord, ay kailangan nating isurrender. Amen. So, kapag di ka fully surrendered, asahan nating sa simula lang tayong magaling sa pagsunod or sa simula lang matibay yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. And kagaya ni Joshua, amen, let us obey the Lord. Amen. Kasi, yun, buhay na dapat natin yung pagsunod sa Panginoon. At, yun, ano ba yung mga bagay na naghahadlang sa atin sa pagsunod sa Panginoon, bitawan na natin ito. Amen. Magpalinis tayo. I-renew natin yung relationship natin kay Lord, yung commitment natin kay Lord. Amen. Baka kaya tayo naging stagnant sa spiritual life natin kasi meron pang part from us, amen, apart from us, amen, na hindi pa natin na isusurrender kay Lord. Amen. So, yun. Second is, after, yun nga, circumcision, is yung Passover. Amen. They celebrate the Passover. Amen. Which is, nagre-remind sa kanila nung deliverance ng Lord sa mga Israelite from the Egyptian. Amen. And yun, sabi ko din dito, bakit kailangan nilang i-celebrate yung Passover? Amen. Why? Kasi, para ma-remind sila dun sa greatness, amen, sa dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Amen. Na para ma-inspire sila, amen, ma-encourage sila, amen, na magpatuloy, amen. And sabi ko dito,
bakit kailangan i-celebrate yung Passover? Why? Kasi kapag nangihina tayo spiritually at nadi-discourage tayo, alalahanin natin yung mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kapag dumating sa point na, yun nga, kailangan natin ng encouragement para mag-move forward sa relationship natin kay Lord. Let us remind ourselves dun sa mga great things, amen, na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. And this obedience, amen, the circumcision and the celebrating Passover ay hindi to follow a rules. Amen. It's a way for the Israelites, amen, to reaffirm their commitment or their relationship with God. Amen. Why? Kasi kailangan ang sabi ko dito, ang relasyon sa Panginoon ay seryosong usapan. Amen. Seryosong relasyon ang kailangan ng Diyos sa mga tao. Amen. Kaya 'yun. 'Di ba? Parang gustong sabihin ni Lord sa atin na pag gusto mo akong kasama, kapag gusto mo na maghari ako sa buhay mo sa akin, kailangan makita ni Lord yung katapatan mo, na kailangan makita ni Lord yung willingness sa heart mo, amen, na sumunod sa mga utos niya, na sumunod sa Kanya. Amen. Amen. At mangyayari lang yun kapag sinurrender natin yung sarili natin. Amen. At willing tayong sumunod sa kagustuhan niya. Amen. And yun, ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang basta paggawa ng mga utos. Amen. Kundi isang paraan, amen, ng pagpapakita ng tiwala sa Kanya. Amen. So, yun. It shows that bago natin i-face yung mga challenges or yung task, yung mission ng Diyos sa buhay natin. Amen. We must align ourselves, amen, with God's will. Amen. And yun, sabi ko dito, mag-reflect tayo, amen, sa buhay natin. Amen. We may need to reflect on how we are obeying God. Paano nga ba natin ino-obey si Lord? Are we following His guidance? Amen. Are we making choices that honor Him? Amen. Naka-align ba yung pagsunod natin sa kalooban niya? Tama? So, yun, sabi ko dito, iba kasi yung sumusunod ka lang sa sumusunod ka talaga with faith. Amen. Kasi, yun nga, madaling magkunwari sa panahon ngayon. Amen. Madaling magpakita at gumalaw para ipakitang naglilingkod at sumusunod sa Panginoon. Amen. Madali na lang mag-show off, mag-show up. Amen. Madaling maging present, amen, sa mga gawain, sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Pero ano ba yung laman ng pagsunod na yun? Amen. And yun yung importante. Amen. And yun, madaling ipeke ang lahat. Amen. But God knows the real. Amen. God knows the truth. Amen. Kung ano ba yung laman nasa laman ng puso natin. Amen. So we should align ourselves into His will and with faith as we follow and obey Him. Amen. Kailangan as we obey Him, amen, nakadikit doon yung faith natin kay Lord. Amen. So obedience prepares our hearts and minds for what lies ahead. Amen. So enabling us to face challenges with confidence. Amen. Kaya yun, importante ang pagsunod. Amen. Dahil ito ang nais at kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Dahil kung walang pagsunod, walang paglago. Amen. At kung hindi tayo susunod, amen, hindi natin makakayanan yung mga challenges sa buhay natin. Amen. Kailangan natin ang Diyos, amen, sa ating pagsunod. Amen. So, yan. Second point is Joshua's leadership. Amen. And nakita ko din po dito yung leadership ni Joshua. Why? Kasi, yun nga, after mamatay ni Moises, amen, si Joshua na po yung sumunod na naging leader ng Israelites. Amen. And hindi po madaling maging leader, especially yung mga Israelita. Amen. Especially leading the Israelites, alam naman natin na lulubog lilitaw po sila sa kanilang relasyon sa Panginoon. Amen. Pero grabe yung courage, amen, ni Joshua na i-take yung leadership na ganun. Amen. And yun nga, sabi dito sa Joshua 5:15, the commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so. Amen. And ito yung time kasi na si Joshua papunta sa Jordan. Amen. And may nakita siyang isang lalaki
And akala niya kalaban or ano, and tinanong niya, and yun nga, it's the commander of the Lord, amen. And grabe yung humbleness, amen, ni Joshua dito, kasi nung time na nalaman niyang it's the commander of the Lord, amen, nagpakumbaba siya, lumuhod siya, amen. And yun, so in this moment, amen, Joshua encountered the commander of the Lord, amen. And it shows, amen, that Joshua's leadership is rooted, amen, in recognizing God's presence and authority, amen. And nakita ko din dito, amen, yung humility and respect ni Joshua, amen, amen, kahit na leader na siya, amen. And yun din dapat yung maging heart ng bawat isa sa mga especially if leader na po tayo, amen. Kailangan nandun yung pagiging humble natin, yung humility and yung respect natin sa otoridad ng Panginoon. Why? Kasi hindi natin kaya kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Amen. And yun, kagaya ni Joshua, amen, mataas man or maliit man yung posisyon na meron tayo, amen, let us still be humble, let us still respect, amen, yung presence ng Lord or yung mga ibang lingkod ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Wala kasi tayong maipagmamalaki kundi ang Diyos lamang. Amen. And yun, effective leaders, amen, inspires those around them. Amen. And Joshua didn't just lead by making decisions. Amen. Dinemonstrate din ni Joshua yung faith and courage in God's promises. Amen. His actions, amen, encourage the Israelites, amen, na magtiwala sa Lord kahit na sa unknown situation sa buhay nila. Amen. And grabe grabe po yung leadership or yung faith ni Joshua as a leader. Why? Kasi yun nga, baguhan pa lang siyang leader, nangangapa pa siya. Pero grabe, nandun yung heart niya, yung willingness niya, nandun yung faith niya, amen, to still be a good example dun sa mga Israelites, amen, true dun sa obedience niya kay Lord, amen. And pagdating sa leadership, amen, tinuturo sa atin dito, amen, na kahit gaano ka pa ka-powerful or yun nga, anumang posisyon meron ka as a leader, amen, may mga bagay na kailangan natin magpakumbaba at magtiwala sa Diyos. Amen. Dahil hindi lahat kontrolado natin. Amen. Parang kagaya ni Joshua, they are near, amen, sa promised land ng Lord. Pero before nilang ma-meet yung promised land na yun, kailangan nilang i-face yung Jordan River and so on and so forth. Amen. Pero grabe yung obedience, grabe yung humility ni Joshua sa chapter na to. Amen. Makikita natin dito na kailangan niya ang Diyos sa buhay niya as a leader. Amen. And yun, sabi ko dito, hindi lahat kontrolado mo. At kailangan mong bitawan ang kontrol at sumunod sa Diyos. Amen. And as a conclusion po, yung obedience, amen, is so important for effective leadership. Amen. So, we must be willing to submit to God's guidance and reflect on our relationship with God. Amen. And as we lead others, amen, let's do so with faith and a clear vision of God's promises. Amen. Through living in obedience and leading with confidence. Amen. Mai-inspire natin yung iba to follow God's path. Amen. To follow God. Amen. So, just as Joshua, amen, inspired the Israelite, amen, to enter the promised land. Amen. As a leader, as a leader or as someone who has a relationship with God, amen, let us build a good example to others, amen, para ma-inspire sila na sumunod sa Panginoon. Amen. So, let's embrace our roles as leaders and trusting God to empower us for the journey ahead. Amen. So, to God be all the glory.